travel through the wilderness, so far away from home. Though dangers surround me, though the night is long, the Lord is my light, my beacon and guide, my strength and my song. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, like Israel of old. I need not wander lost, nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar of fire. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, and nothing will I fear. The Lord my God will safely pilot me and keep my pathway sure, my help and my guardian through the journey's end. The Lord is my light, my beacon and guide, my Savior and friend. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is the Lord of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I go. Mayong gabi sa tanan mga kauturan, welcome back sa aton nga ikaduha nga gabi sa aton nga series sa aton nga Choose Life and Good Health 2 Gospel on Health Presentations. Kag magatapos kita sa October 18 mga utod sa aton nga series of presentation. Kagabi ginto na naton ang parte sa pagkaimportante sang pagpili naton. Nga ang destiny naton nagadepende sa aton nga pagpili karon. So I hope nga mga utod ang
aton pagpili sa aton nga lifestyle subong magadeterminar kung ano ang aton nga maayong panglawas sa palaabuton. Karon nga gabi aton nga tun-an ang paggamit sang isa ka butang kung hindi naton gamiton madula ini. And we'll be talking about exercise. Ano ka-importante ang exercise, mga kauturan. Pero bago kita magkanto dira sa aton nga pagtuon sa exercise, magakadtoan ni kita mga utod sa tuon sang mga biblical implications sa ginatawag nga exercise, no? Kung mabasa naton ini sa Bugna Kapitulo 14, versikulo 16, aton nahibalaan ini nga mga dinalan. Kag nakita ko dayon ang isa pagid ka anghel nga nagalupad sa kahanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita. Ginbantala niya ini sa mga tawo, sa kalibutan, sa tanan nga nasyon, tribo, hambal, kag lahi. Kag makita naton diri mga kauturan, nga ini nga maayong balita, dapat mapalinton naton ini sa mga katawhan, agud nga mga katawhan magtuo sa Dios. Kay nabalaan naton mga kauturan nga ang kaluwasan nagaabot sa tao paagi sa pagtuo. By faith we get that life eternal. Mga utod, paagi lang sa pagtuo. Ang pagtuo nga ini, amo ini ang makadulong sa aton sa kabuhi, sa kaluwasan. Now, amo ini ang isyu sa tunga sa mga Kristiyanos. Ano gid bala ang katungdanan sang aton nga buhat sa aton nga ginatawag nga kaluwasan? Nabalaan naton, ginambal ko sa inyo kaina, nga ang pagtuo o ang kaluwasan mabaton lamang sang tawo paagi sa pagtuo. Kag wala singka ang tanan diri ang buhat. Pero ano gid bala ang role sang ginatawag nga buhat, kag ano man ang role sang pagtuo, no? Sa aton nga bilang mga Kristohanon, no? Ti karon kay hindi man kita maluwas sa aton nga buhat, hindi na lang bala kita maghimo sang mga maayo nga mga butang? Ano gid bala ang buhat nga ini mga utod? Ano ang role niya sini sa aton nga pagkabuhi bilang Kristohanon? Ato makita diri sa may Santiago 2:22. Ambal ni Santiago, ti nakita mo ang iya pagtuo kag ang iya maayo nga mga binuhatan nagaopdanay. Ang iya pagtuo napamatud-an nga matuod gid paagi sa iya maayo nga mga binuhatan. Sa aton pa ang pagtuo kag ang buhat nagaupod gid ni. Hindi pwede nga magambal kita nga magtuo lang kita kag wala sing buhat, wala sing ebidensya sang ginatawag nimo nga pagtuo. Kay diri nagambal si Apostol Santiago, ang iya pagtuo napamatud-an nga matuod gid paagi sa iya mga maayo nga binuhatan. So kung sa aton pa ang buhat naton, ang aton ginahimo nga mga maayo pagpamatuod sang aton pagtuo sa Dios. Sa aton pa nagasuno ang aton ginahimo sa aton man nga gina-confess nga pagtuo sa iban, no? Now, tagaan ko kamo istorya mga kauturan. May isa ka tawo nga tabok siya sa Niagara Falls paagi sa lubid, no? Nagalatay siya sa lubid. Kag ini nga tawo nagpamangkot sa isa sa mga nagalantaw sa iya. Do you have the faith that I can walk across safely?
Siling niya sa mga nagatanaw sa iya, nagapati ka mo nga makatabok ako nga hindi ko mahulog sa sining lubid, sa sining dako nga falls. Kag ang tawo nagsabat, no? Mga tao nagsabat. Why? Sure, I believe you can. Oo, nagapati kami nga mahimo nimo ini. So, siling niya, kay nagapati kamo nga mahimo ko ini, sino sa inyo ang luyag nga akon kulkulon, samtang ako nagatabok paagi sa lubid. Mga kauturan, wala gid ni isa nga nagbolunteer sa mga tao nga magupod sa iya, magpakulkol sa iya o mag-aba sa iya, nga nagalakat siya paagi sa lubid. Mga kauturan, amo ini ang ginatawag nga nagaklaim kita nga may pagtuo kita pero hindi makita sa aton ang ebidensya nga nagatuo kita, no? Tuod mga utod, kung inyo matalupangdan diri sa Episo 8, 2:8 kag 10 nagahambal diri. Kay tungod sa bugay sang Dios na luwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Yes. Ini regalo sang Dios. Yes. Kag wala na basi sa inyo maayo nga mga binuhatan. Yes. Gani wala gid sing may magpabugal. Sakto ni mga kauturan. Versikulo 9 ginahambal. Ginimo kita sang Dios kag sa aton pagiusa kay Kristo Hesus. Ginhatagan niya kita sing bag-o nga kabuhi. Agud nga maghimo kita sing maayo nga mga butang. Nakita niyo dira? Gintagaan kita sang Dios sing kabuhi, sang kaluwasan, agud nga ina nga kaluwasan may gahom nga maghimo kita sing maayo nga mga buhat nga iya nangadaan ginaman nga aton pagahimuon. Nakita niyo na mga utod? So kung sa aton pagin-preparar na kita sang Ginoo sa paghimo sa mga buluhaton nga maayo, pagkatapos kita gintawag sang Dios halin sa kadudulman sang sala. So nakita naton diri ka importante ini mga kauturan, no? Do parehas man balasin niyo. May tawo nga gusto siya mag-exercise. Di kay damo sa mga balabag nga hindi sa ka-exercise. So pangabay siya sa iyang asawa, siling niya, abi bakli ako sang manami ning treadmill ho agod nga maka-exercise gid ako. Pero mga kauturan, ginbaklan siya sa iyang asawa agod nga at least maka-exercise siya kag magnami iyang pamatsyag. Pero ang ini nga tawo pagkabakal sang treadmill nga ini wala man niya gingamit, iya gin butangan sa mga bayo niya, gin butangan sang sapatos niya, gintungtungan sa sapatos ka mga butang gamit niya dira sa iya nga kwarto. Hasta lang mga kauturan dira kutob kag wala gin iya gin gamit atong treadmill agod nga mabaton niya ang optimum health, no? Niya kay maka-exercise siya. Sa aton pa ang treadmill makabulig nga magmayad iya nga lawas pero wala gingamit niya. Amo man na mga utod sa ginatawag nga pagtuo, ang pagtuo nga wala naton gin-exercise paagi sa aton maayong buhat. Mga utod ina nga pagtuo kung sa kay Apostol Santiago pa wala sing pagpamatuod kag ina nga pagtuo patay. So, kinahanglan naton mga utod ang ginatawag nga exercise. Ang exercise, gamiton naton ini, kung hindi naton gamiton, madula ini sa aton. And we will never appreciate how beautiful, how awesome exercise is in our life unless we use it. Kung gamiton naton ini. So, sa aton pa mga utod, ang exercise sang aton nga lawas, daw kaangay man ina sang exercise naton sa aton espirituhanon nga kabuhi. So kinahanglan
may paggamit gid. Nagaklaim ikaw nga may pagtuo ka, gamiton mo nga pagtuo. Ay na, paano naton gamiton ang pagtuo? Paagi sa aton mga buhat. Paano naton gamiton ang maayad nga lawas? Paano magmayad aton lawas? Kinahanglan nga mag-exercise kita. Amo ini mga utod ka importante ang exercise. May isa ka babayi, ngalan niya si Grace. At the age of 91, aktibo pagyapon ini si Grace mga kauturan nga magtinis, no? Maayos ay magampang sang tinis. Pero suno sa istorya, sang nag-edad sa sang 40, na ini si Grace na injured siya sa iyang spinal column bangod sang skiing accident. Nag-skate siya sa ice kag na disgrasya, na aksidente siya, kag na injure gid ang iyang spine. Sa bagay nga ang doktor nagambal sa iya nga hindi na gid siya makabangon, hindi na siya maka-survive sa sinang sitwasyon. Kag mabudlay gid para sa iya. Later, she was diagnosed with emphysema, no, may problema na iyang likod. No, may breathing difficulty na siya. And she tired easily, no? Ginakapoy na sa permi. Kag mga kauturan, bisan gagmay lang nga hulag-hulag, ginahapo na siya. So amo na, nga ang iya doktor nagambal nga wala nagit paglaom sa imo. Pero mga utod, ini si Grace, nagpangita sa sang paagi. Nag-decide siya nga i-change niya ang mga ginahambal sang mga doktor sa iya nga daw wala na siyang paglaom. Ang iya ginimo, nag-umpisa siya sa paglakat-lakat sa treadmill. Tub-tub nga sang ulihi daw okay na, nagsakay man siya sa bisikleta sa iyang stationary nga bike, no, sa sulod sa iya balay, kag sige sa sang sikad. Eventually, her breathing improved, and the back pain disappeared. Wala na natong likod, sakit likod niya, nadula niya. And she was able to walk reasonably distances. Nakalakat na siya, layo-layo na. No? Kag, nagnami ang inihirya niya. Kag, ang doktor, mga kauturan, nakakita sa iya sang sa iyang progress, ang iyang health status. Kag, si Grace mga utod, gin-attribute niya ang iyang health improvement sa exercise. Bangod nga nag-exercise siya, nakabaton sa sadtong kaayuhan. Amoy ni mga kauturan, kung yung matalupangdan ang Diyos, nagtuga sa aton, naghimo sa aton, agod nga hindi kita iya magtindog lang kag hindi maghulag. Ang Diyos nagtuga sa aton nga maghulag kita. Sa bagay sa ginsuguran, ang aton ginikanan, ginbutang sang Diyos sa harden, agod nga tatapon ang harden. No? Ginpaistar sang Ginoo ang aton unang ginikanan, agod nga magatipan. Sa aton pa, magpangabudlay gid. Magtrabaho gid. Amo ini ang plano sang Diyos gali sa aton nga lawas. So our body was designed by God to move. We have to utilize our muscles. Otherwise, kung hindi naton hulagon ang aton nga lawas, mga kauturan, madula ang katuyuan kag ang puwersa sang aton nga lawas. Ang pagtuon, klaro nga nagademonstrar nga ang nagapartisipar sa regular nga exercise provides many health benefits. Kag ang pagtuon nagapakita man nga mga tawo nga physically active for approximately 7 hours a week have a 40% lower risk of dying prematurely. Grabe no? Kung nag-exercise ka gali mga kauturan, 1 ka oras kada adlaw, 7 ka oras sa 1 ka semana, dako ang tsansa naton nga maglaba ang aton nga kabuhi, no? Ang longevity sang aton nga life, no? May posibilidad. And
those who are active for fewer than 30 minutes a week, there's even substantially a lower risk of premature death when people do 2.5 hour at least moderate intensity aerobic exercise activity a week. So, importante gigali mga utod ang exercise, no? Kag may madamo nga mga katawhan nga ato na balaan nga may mga problema sa mga tagipusoon, na stroke, kag damo sa mga tao ang nagkalamatay bangod sini. Pero mga kauturan, wala kita nakahibalo nga ang exercise may dako nga mabulig agod nga mabatuan naton ini nga klase sa mga balatian nga naga-atake sa aton, no? Naga-atake sa aton adlaw-adlaw. Now, ang pagtuon nagasugid nga may madamo nga experience, there is that significant reduction in the risk of cardiovascular disease sa mga tawo nga may ara or naga-engage sa ginatawag nga physical activity, no? So the evidence is strong that greater amount of physical activity up to 1 hour per day result in further reduction in risk of cardiovascular disease. Kung sa aton pa mga kauturan, ang exercise can play a big role in reducing our risk of heart attack or stroke. So, kinahanglan maghulag kita sini mga utod. Keep moving, no? Kay gindesign kita sang Ginoo nga kinahanglan maghulag gid kita mga utod, mag-exercise gid kita kada adlaw, no? Ang exercise importante ini. Now, may ginaatubang kita nga mga problema. May ara balatian ginatawag nga metabolic syndrome. Ano ning metabolic syndrome mga utod? This is a condition in which people have a combination of high blood pressure, large waistline, dako iyang buhayon, too little in healthy blood fats, too much of bad kind of blood fats, and impaired glucose or sugar tolerance. Kita nato na, diabetic, no? So, kung tambok ang tao, amo ni, no? Taas iyang blood pressure. Mga kauturan, amo ni mga challenges sa aton panahon karon, no? Na nakita nato nina. An overweight man successfully lost a lot of weight when asked how he did it. He replied, I ate less and move around more. Sa aton pa, kung gusto kita nga ma-maintain ang aton nga body fit, kinahanglan nga mag-ano kita? Mag-move more, no? The more we move, the more nga mangin healthy kita, the more man nga hindi kita magulag, magsilagad lang kita ka pinongko, kag magkaangay sini, no? Anong ginaobra niya na? Pinongko atubang sa computer, kag magkinaon, nga magkinaon. Ang calories nga nagasulod sa iya lawas, hindi ma-maximize ang iyang lawas, kay wala naman siya naga-move. So ano ang matabo sa na? Ano imuon sang aton nga liver? Ang aton liver magapangabudlay, it turn niya into fats, no? Kag diin niya ina-deposit sa aton nga mga muscles. Diin nga mga muscles diri sa aton gid iyang lower extremities. Amo ina nga mga tawo nga nang mahilig magkaon ng una gid nga magadako ang ila mga tiyan. Kay dira gina-deposit sang aton nga lawas ang mga fats. Kagamoy na mga utod ang ginasuguran sang mga balatian. We are prone to any diseases bangod sang too much nga fats nga na-store sang lawas naton nga wala ini gingamit sang aton nga lawas, no? So the good news, ang pagtuon nagapakita nga within a space of a year, just 1 year, it's possible to achieve weight stability through 2.5 or 5 hours per week of walking. Kita nyo na, bisan na katambok gali sa aton, kung naga-exercise kita, isa katuig,
pwede nga madula ang katambukon naton. Maganami ang aton nga lawas, no? Ang excess ng fats madula na. 2.5 to 5 hours per week of walking at a pace of about 4 miles per hour, no? Aton paglakat bala intentional gid, no? Hindi lang kay nang palagday-lagday nga paglakat, kundi ang lakat gid nga intentional. 4 miles per hour. Lakat gid nga may intention, no? Intentional nga paglakat, pag-exercise. Madula ang mga tambok sa aton nga mga lawas, no? So the point, when we talk about exercise, we are not talking about competing the Olympics. We are not talking about running the Boston Marathon. We are talking about what is really moderate exercise. No, wala tayo nag-interest sa mga kung ano nga competitions, ang kung ano nga butang. Kundi ang exercise lang, that's the most, and that's all most of us will ever need. Amo ni atong kinanglanon, mga utod, may exercise, no? Kag makita naton nga ang exercise nga ini nagavary man depende sa aton nga edad. May mga exercise iya nga pang bata, may exercise man nga pang tigulang. So when you are planning to have an exercise, ilabi na gid ko may mga balatian kag kung may edad na, you have to consult the experts, no? Kung ano ang mga manami nga exercise appropriate for you. So physical exercises are generally grouped into 3 parts, no? Nabala nato na flexibility exercise, no? Aerobics exercise, ano pagid resistance exercise, no? Such as weight training, increase muscle strength and lower or prevent bone loss associated with menopause. Amo na ang resistance exercise. Kag mga kauturan, walking, amo ini nga kinahanglan, no? Philippians 4:5 ang hambal ni Paul, let your moderation be known unto all men. Moderate in all things, no? Bisan sa ano atong ginahimo. Ang nami diri 150 years ago, si Ellen White naghambal nga walking in all cases where it is possible is the best exercise because in walking, all the muscles are brought into action. Kita nyo na? Nakita na nga daan ini mga utod, no? So, a health expert who very much promoted brisk walking over jogging was once asked, is there any time when it would be good to run? Why? Yes, he said, if a bear is chasing you. Nga kinanglan ka kung magdalagan. Sinya kung madalagan ka lang kung ginalagas ka sang bear. Pero kung wala ka ginalagas, why gid problema mga utod? Walking is the best exercise. Amo ni nga sa tanan nga mga level, no? Bata ka man or tigulang ka na, ang walking is the best exercise. No? Ang lakat gid ang the best nga exercise. So, you have to use it or lost it, mga autor. Gamito naton o kung madula ini, kag hindi naton ma-enjoy ang aton nga pagpangabuhi sa kalibutan, bangod wala kita ga exercise. So exercise is the best remedy to fight against diseases sa aton panahon karon. Mag-exercise po tayo mga kapatiran. Ang Dios magpakamayo sa aton, kabay pa nga opdan kita sa aton nga pagpangabuhi sa sining kalibutan. We have to choose life and good health too. Ang Diyos magpakamayo. Magapangamuyo ako sa inyo mga kauturan sa aton nga pagtakop. Ginong Diyos karon nga gabi, nagakalipay kami sang another opportunity where we were able to learn how exercise is very important in us. Ginong Diyos, buligi kami tanan, tagaan namon sing tion ang pag-exercise because paagi sini magalig-on ang amon nga lawas. Kay kung hindi kami mag-exercise, madula ini nga oportunidad sa amon nga kami magkabuhi sing malawig sa sini nga kalibutan. Kabay pa nga ikaw magpakamayos tanan ni mga kauturan nga nagasunod sini at amon nga presentation every night.
kabay pa nga makabenepisyo ang madamo sa amon mga kauturan sa sining pagtuon karon nga gabi. Salamat gid imo ginapamatian amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Buwas sa gabi akon kamo ginaimbitar sa isa naman ka pagtuon in relation sa aton nga health and our spirituality. Ang Diyos magpakamayo sa atin. Good night.